Magandang umaga na naman. At lahat kayo ay magaganda sa paningin ng malabo ang mata. Anyway, stretch out because today is the day that the Lord has made. Ang araw naman lahat ay ginawa ng Diyos. Kaya God made some days special para sa atin. Di ba? And one of those days ay ito. And ito yung Friday wherein wala muna yung mga isip natin problema sa trabaho. We come before the Lord and just offer Him. Ibigay natin sa Kanya lahat ng mga cares natin. Lord, medyo hindi yata maganda sweldo sa amin, mababa. Well, that's part of life. It is because we are in this world, kaya marami tayong karanasan. Yung mga kasama natin sa trabaho, medyo hindi gaanong walang pakisama. Kasi nga, kasama natin yun eh. So tayo makisama. But now, magpatuloy tayo sa ating mga series of messages. Nakaapat na yata tayo, no? Yung sinabi ni Jesus na, I will. You know, I will build my church. I will give you rest. You know? I will come to you. I'll be with you. I will make you fishers of men. Ito na naman, pupunta naman tayo sa isang I will na kanyang sinabi. Okay? When Jesus said, I will, kaya pagpatuloy natin yan, sino sa inyo ang noong nag-aaral mula nung maliit pa sa elementary ay laging umakyat sa stage kapag ka-closing? Tingnan ko nga. Yung mga studios ng mga bata. Yung laging nasasabitan ng ribbon. Sa probinsya, ang ganda-ganda niyan eh. Talagang sikat na sikat ka dun eh. Kapag closing, lagi kang umakyat. Yung nanay mo, sasabihin na, talaga naman siguro, umakyat pa ba ako? Oo, siyempre naman. Siya, tatingan kamay, ilan nga, yung laging umakyat. Nasa honor roll. Yung iba naman, most lang. Di ba? Mga gano'n. Most industrious. Pinakamasipag dahil sa tagalinis. Kasi nga, lagi siya walang assignment. Kaya lagi pinaglilinis. Di ba? Gano'n, sabitan din yun. Most behave. Mga gano'n, di ba? Most behave. Akit din yun, sasabitan. Alam mo, most behave. Oral examination na, talagang tahimik pa rin. Behave na behave. Diba, naranasan kapag probinsyano kayo, ewan ko sa city, meron din yan. Meron din siguro, yung most generous. Kasi nga, yung parents niya nasa abroad. Diba? Yung tatay niya ay mekaniko, yung nanay niya ay mananahe sa abroad. Kaya nung nagpatayo ng bakod yung school, sa kanila yung isang span, nandun yung pangalan. Donated by. Yan. Kaya most generous. Sabitan din ng yun. Yung isa naman, first honor palagi. Dahil lola niya yung principal. Hindi mo matatalo yun. Kahit mas matalino ka sa kanya, mag-first honor pa rin yun. Minsan ganun sa probinsya, di ba? Yung isa naman, kahit hindi gaano matalino, laging may ribbon kasi nga, laging nag-blow out. May kaya yung pamilya eh. Kaya lahat ng teacher nandun. Alam mo, buhay probinsya, ganyan. Di ba? Well, the point is, iba yung feeling kapag nabibigyan ka ng parangal. Yung bang kinikilala yung ikaw, yung bang, parang bang, meron kang, ina-acknowledge ka sa harap, tatawagin ng pangalan mo, may tunog pa, nakit ka naman. Sarap ng ganon, mula nung, mga, grade 3 yata ako nagsimula nung ganon, grade 4. Anyway, that is, alam niyo yung feeling na na may nakasabit sa'yo, yung bang feeling appreciated yung efforts mo. Maganda yon. Well, balikan natin yung sinabi ni Jesus na, I will. Okay, let's open our Bibles to the book of Matthew 10:32-39. Gospel of Matthew, ito sabi niya, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Kita niya yan? Whoever confesses me, ito yung ibang version, sabi, whoever will confess me before men, I will also confess him before my Father in heaven. But whoever disowns me before men, ito naman yung warning, I will disown him. Yung dalawang I will yan I will acknowledge, but in the negative side, I will disown him before my Father in heaven. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother,
Medyo mahirap, medyo kakagulat yan, ano? Nakakagulat yung statement ni Jesus na ito eh. I have come to turn a man against his father, a daughter against his mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Ito, medyo nakakatanggap-tanggap to. Dahil normal na nangyayari yan. A daughter-in-law against her mother-in-law. Madalas yan. Well, yun talagang plano ng Panginoon. Pero yung nauna, a man against his father and a woman and a daughter against her mother, medyo, bakit ganon? Mas katanggap-tanggap pa yung daughter-in-law against mother-in-law. Dahil 90% yata yan. Okay, ito ang tuloy niya. A man's enemies will be the members of his own household. Aha. Hindi ba nakakagulat yan? Ang di primera mong kaaway ay yung mga mismong nasa pamilya mo. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Dagdagan natin yan. Anyone who loves his girlfriend or her boyfriend more than me is not worthy of me. Anyone who loves his or her gadgets and everything he owns more than me is not worthy of me. Anyone who loves his or her job and recreation more than me is not worthy of me. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake, sabi ni Jesus, will find it. Lord, kami po ay muli pong lumalapit sa iyo. Kulang po kami ng pangunawa, kulang po kami ng talino upang tanggapin ang mga bagay na espiritual, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay natatanggap lang namin sa pamamagitan ng aming espiritus dahil binuhay kami ng banal na espiritu na nasa amin. Panginoon, dalangin po namin na mangusap ang banal na espiritu sa pamamagitan ng iyong salita na aming maririnig na yung umagang ito. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na anumang bagay na gawang tao, anumang bagay na karanasan namin ang makakahadlang sa aming pagtanggap sa iyong mensahe at pakikinig sa iyong salita ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ano yung nakita natin kanina na I will also acknowledge. Okay, so yan ang ating pag-uusapan ngayon. When Jesus said, I will acknowledge you before my Father in heaven. Kumbaga, alam mo, pararangalan kita, kikilalanin kita, or I will just say many things about you, many good things about you. Napansin niyo yung ganon? Yung hindi mo kilalang tao na kaibigan pala ng kaibigan mo, di ba? Ikaw pala si Maria, ganyan. Ang daming sinabi ng kaibigan mo sa akin na napakagandang bagay. Ang talino mo pala, at saka ang bait mo pala, ganyan. Google siya mo, pampakilala nito, ba't alam ang totoong buhay ko? Ganyan, di ba? Ang daming kilala. Kasi nga, people will tell many things about you because you have done things about them. O for them. Kapag nakagawa ka ng mga magagandang bagay, magtataka ka ng, ikaw pala si kababaryo ko yung katrabaho mo nun sa Kuwait. Ganun ba? Naku, ikaw pala, bait mo pala, bait mo daw, ganyan. Di ba ganon? Pero pagka iba yung mata, ikaw ba yung yung kasama sa trabaho na, kasama kapatbahay ko yun. Naku, ang dami yung sinabi tungkol sa'yo. Iba na yun. Diba? Hindi na acknowledgement yun. Ako, ang dami yung sinasabi tungkol sa'yo. Tumunta na, mabait ka naman pala, pero bakit ang dami yung sinasabi sa'yo? See, that is, it's a normal, it's a practical way of life na nangyayari sa atin. If we do things na something that would really worth appreciating, huwag mong iisipin na mawawalan ng saysayan. Kaya nga, keep on doing good to people, keep on understanding people, and keep on blessing people because one day, one person will come to, ikaw pala si sayang hindi ka napasok sa company namin, sa iba ka napasok, kundi ang saya sa siguro namin. Okay? See, this is what will happen. Now, Jesus said, if you acknowledge me before men, sa harap ng mga tao, don't worry about it. People may not appreciate it, but I will. Before my Father, sa harapan ng aking Ama, kikilalanin kita. I will tell many good things about you before my Father in heaven. Di ba? Ang ganda, no? So, keep on. Baka naman, sabihin ng Jesus sa ating Ama, yun, talagang, ano kaya dapat gawin doon? Tagal na sa church eh. Baka ganon, hindi sabi, alam mo, Ama, yung
isang taon pa lang nag-aatin sa logos yung pero talagang kapaki-pakinabang na. Di ba? Ang ganda. Maganda yun. Now, this is what I'm talking about. This is what we are talking about. The fundamental virtues of a true disciple of Jesus Christ. Yung pinaka-basic na mga bagay na magaganda sa isang buhay ng isang alagad ng Panginoon. You know what a disciple means? A student or a learner. Kaya, a disciple means, if you continue on, going on, being a disciple, lahat ng araw, lahat ng mga taon, kahit uugod-ugod ka na, you will still be learning from the Lord. Kasi nga, you are a disciple. Hindi ka isang katulad ng estudyante ngayon, kapag nakagraduate na, tapos na. Magmamasters ka na, sige, tapos mo yan, hanggang sa maabot mo na yung PhD mo, wala nang kasunod. Magsisimula ka ulit sa iba. Now, we're talking about the fundamental virtues of a true disciple of the Lord. Yung mga bagay na magandang katangian ng isang alagad ng Panginoon na kailanman ay hindi mawawalan ng saysay. Dito man sa lupa ay hindi ma-appreciate. Dito man sa lupa ay hindi mapansin. Hindi man mapansin ng mga taong malapit sa'yo because, you know what, people around us look at the dot, the stain in our lives, not the whole picture. Ganyan talaga ang tao. Ang dalawang uri lang ng tao na sa paligid mo. Isang tao, mga tao na makikita yung mali mo at hindi mapapansin yung mabuti, pero mga tao din na mapapansin yung mga mabuti mong gawa, hindi nila pakikialaman, hindi nila iindahin yung mga maling nagagawa mo. These are two kinds of people around us. Di ba? Yung iba nakafocus doon sa gray area, yung iba nakafocus naman sa bright area. So, now, it is the fundamental virtues of a true disciple of the Lord, hindi yan mawawalan ng, hindi yan, kumbaga lalampas sa pansin ng ating Panginoong Jesus. Okay, now, the question is, do you have what it takes? Meron ka na ba noon? Kaya, what do you have so that you can say, I am a true disciple of the Lord? Meron ka na ba noon? Ano kaya meron ka? Yeah? Let's take a look at our lives. Ano kaya meron ako para sasabihin ko na ako ay totoo, tunay, genuine, hindi sugar-coated, yung totoong-totoo na ako ay alagad ng Panginoong Jesus. Ano kaya? What do I have so that I can tell myself and I can tell myself before when I look at the mirror na, oy, ikaw ay alagad ni Kristo. Meron ka ba noon? Isang bagay? Or you still trying to have? Or maybe you only have one and then start trying to have another one. Minsan tayo yan eh. Now, ano ba yung meron tayo para sasabihin natin na ikaw nga talaga ay alagad ni Kristo so that one day, di ba sabi niya, you have this, I will acknowledge you. Kikilalanin kita. I will never say anything bad against you, but I will acknowledge you. I will tell many good things about you to my Father in heaven. Kaya, mapapansin natin yan mga kapatid. People will know us in this world not by what we believe, but how we behave. Dito sa lupa yan. The same thing is true minsan sa ating pananampalataya. We believe superficially, that's not who we are. Kung sa lupa, nakikilala tayo sa ating mga ginagawa, yung paniniwala mo, hindi gaano pinapaniwalaan yan. Hindi gaano pinapansin yan. Whatever you say you believe in, medyo maliit ang impact niyan sa mga tao. Ang mas malakas ang impact niyan ay how you behave. Paano ka nakikisalamuha sa kanila. That is how we can tell people, show people the virtues of a true disciple. Sa harapan ng Panginoon, it takes faith. Kaso nakikita niya ang puso, ang tao hindi niya nakikita ang puso. Ang nakikita ng tao sa paligid natin ay yung panlabas. Sino nakakaalam kung maganda? Titingnan ko kayo. Ay, naka-smile lahat. Sasabihin ko ba, wala silang problema? Meron din naman. Nakangiti siya sa akin, ay, friendly. Ay, malay ko ba kung galit ka sa akin? Diba? Malay ko ba kung inis ka na o nababagot ka na? Well, smile is something that we can cover up, we can disguise ourselves to people. But sa harapan ng Panginoon, we are an open book. Tayo ay bukas na aklat, na kahit anong ilagay natin sa paimbabaw ay tagos ang kanyang tingin. Now, people will know us by how we behave.
But the Lord also is both na makikita niya ang paniniwala mo at ang iyong mga ginagawa. Now, looking back sa ating mga talatang nabasa, a true disciple of the Lord is one whose confession of Christ is clear at any time. Ito, ang totoo at tunay na disciple ng Panginoon, ang confession mo, kumbaga, the way you project Christ in your life is very clear at any time. Kaya nga mapapansin niyo the way you speak, the way you decide, kakaiba ka. Kasi nga, ikaw ay reflection of the Lord Jesus Christ because you are a true disciple. Kaya, tinan nyo dito, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge. So, itong acknowledge na ito, if you study the word acknowledge doon sa kanyang pagka-original, pagkakasulat, ay nasulat kasi ito nung panahon ng Panginoong Jesus when they were under the empire of Rome. Na, ibig sabihin yan, acknowledgement of the authority of Rome is very, of course, it's obligatory. Obligasyon nila yan. But something is there in the heart sa lahat ng mga tao. If they acknowledge openly, they show up something. Napapansin yan. Oo nga, ito under time ng empire, pero ito iba eh. Parang rebelde ito sa empire. Kaya mapapansin nila yan. That is how acknowledgement is doon sa ating Biblia na kapag nabuhay ka sa panahon ng Panginoong Jesus, anything you do, anything you insinuate to your actions, sa iyong pananalita lamang, at sa iyong pagsalamuha lamang sa mga tao, ay mapapansin nila na you are a nationalist. Parang ngayon, di ba? Nationalista ka, na para ka doon sa bayan nila ng ganon, mapapansin nila, ay, kasama ka pala sa grupo. Kaya hihilahin ka nitong mga rebelde sa Rome. Katulad ng mga lumaban noon na namatay lahat, di ba? Pinako na, 2,000 yun eh. No? This is how to acknowledge. Your confession of Christ is daily clear at any time. Sa araw-araw, nakikita na iba ka sa lahat ng mga tao sapagkat ikaw ay may Kristo sa puso. Now, how do we do that? In our words, Christ should be clear. Saan ka naman nakakita naman ng isang alagad ng Panginoon na hindi man lang nabanggit si Jesus sa loob ng isang buwan sa kanyang kasama? Meron kaya yun? Hindi man lang nabanggit kung paano naging mabuti ang Panginoong Jesus sa buhay niya. O kaya kung saan siya nagpupunta bawat Friday. Hindi man lang nabanggit sa mga kasama niya kung ano yung mga pinaggagawa niya kapag off na ng trabaho. But if you have not mentioned anything about Christ to the people beside you or around you in your work, sa lahat ng kinalalagyan mo, well, how can you stand before God and say, I am a true disciple of the Lord? You haven't mentioned anything yet. Wala ka pang nababanggit patungkol sa Kanya sa kahit na kanino kaloob ng isang buwan. See, eto, whoever acknowledges me continually yan. It's a continuous confession of the Lord. So in our words, Christ should be clear. Dapat naririnig yan. Hindi lang mapapansin. I'm not against putting some signs of Christianity, kaya lang, it should go with your behavior. Hindi yung lagay ka ng lagay, maraming lagay sa kanilang sasakyan ng senyalis na gano'n, tapos kung magmaneho naman ay kala mo nabili niya kalsada. Napapansin niyo yun? Yung kanyang mga gadget, kompleto. Pero kapag kung magsalita na may ibang klase. So in our words, Christ should be clear. Sa iyong pananalita, nakikita at naririnig dapat ng mga tao, if you are a true disciple, that Christ is a part or just a central part of everything that you say. See? The true disciples are known by their words. Kapag puro Jesus ang napapansin mo, you know what? Pagka na kumain ka, well, thank you Lord, nakikita nagpag-pray ka. Sasabihin ng katabi mo, sa church ka ma-attend. Kasi sila nag-attend na, tapos umalis lang. Kasi mayroong mga pangyayari. Ganito yung mga karanasan ng mga tao ngayon. Bihira na sa mga tao, lalo sa Pilipino, ang lalapitan mo na hindi alam kung ano yung mga grupong ganito. Halos lahat alam na. Kaya lang, marami sa kanila nang nakatikim konti, pero nasaktan, umalis. O kaya na-offend, umalis. Kaya they have a wrong conception, they have a negative conception, yung perception of what a fellowship is. Yung iba naman, pumunta isang grupo, biglang naluto, nagulo.
sa pangyayari, marami silang narinig na hindi na naintindihan, maraming kakaiba, may mga weirdo kasing grupo din naman. Tapos, ano ba yan? There's no, it's beyond the level and the boundaries of decency. Mga ganun yung iba kasi yung tao nyo napaka-decente eh. Dadali mo ba naman sa mga grupo na may mga tumbling ang gumugulong kapag ano? Siyempre, sabi mo, ano ba naman yan? Diba? See, the church of the Lord has many parts and many departments. Makakahanap ka ng grupo na hindi mo maintindihan yung pinagsasalita. Ito nga yung bagong-bagong. Pero bakit ganun yun? It's something that is really out of reason. Well, I can't say anything about sa mga grupo ngayon, but people have tasted many of kinds of fellowship like this. Maraming naguluhan, nalito, but here it is. In your words, my friend, is Christ clear. But the best thing is, in your works, is Christ real. Sa iyong mga pamumuhay ba sa araw-araw, totoo ba na may Kristo? Well, in our words, they hear Christ. But in our works, do they see Christ? Because disciples are shown by their works. They know we belong to the Lord by our words. But they will see us. Kasi, hindi naman. Wala naman. Puro hangin lang yan. Salita lang pala meron yan. See? Your confession is both by words and by works. Kapag hindi yan nagkatugma, lalong nalilito ang mga tao, napakahirap ngayong kumbinsihin yan. Why? Because the disciples, sometimes, they speak a lot about Christ, but they do less to show Him. Diba? Napakarami nating sinasabi to let people know about Christ, but we do so less to show Christ in our lives. Yan ang problema. Well, will Jesus say, I will acknowledge you? Or maybe He will say, I will reprimand you. Didimanda kita sa tatay ko at ganyan ang buhay mo. I will summon you before my Father. Hindi ka na, if you want to be acknowledged, parang nung bata tayo, gusto natin maparangalan. Your confession of Christ should be clear at any time. Kaya, tina yung isang talata. May karugtong yan. When I tell you in the dark, speak in the daylight, what is whispered in your ear, proclaim from the roofs. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both the soul and body. Alam niyo yung 27, paborito ng mga chismosa yan. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. Sabi ni Jesus pala eh. Yung narinig mong bulong-bulungan lang, deklara mo yan. What Jesus meant here is that if you have received something from the Holy Spirit, declare it. Let your words be the instrument of the Lord so that people know. But let your works be a living testimony that Christ is shown, na sila ay makita. Alright. If you have that, then prepare for acknowledgement. Baka may ribbon ka rin doon. The best confession. The one who acknowledges me all the time. The one whose confession of me is daily and anytime. Merong ganon. Napakasarap siguro nung one day, you come before the Lord and people say, ikaw pala yun. Alam mo, hindi mo napapansin noon. Napapansin kita noon, kasama kita sa trabaho. Kakaiba ka. Alam mo, hindi tayo naging friends, pero that kind of personality has struck me na umalis ako sa kumpanya. I really found a way na kung paano ka naging ganon. And then I know somebody came to me and I know you are a born-again Christian. Hindi ba napakagandang ganon? Hindi mo alam you are a testimony to someone who belong to the Lord already, na hindi ka man lang, wala ka man lang, narinig lang niya sa mga pinagsasabi mo. You have never had a personal contact. Narinig lang, the way they look at you, ang ganda niyan. See? Proclaim it. And then show it. Because, sabihin natin na, if Jesus inhabits your heart, really, then your mouth exhibits Him. Kasi kapag meron ka talagang Kristo sa puso, naririnig yan, lumalabas yan sa iyong bibig. Whatever comes to your mouth sometimes, especially when the situation is not right, reveals what is true in the heart. Kapag dumadaan ka sa mga hindi magagandang pangyayari, lumalabas yung totoong laman ng puso mo. Sa yung salita lamang, lumalabas ang quality
ng meron ka sa puso. Now, if your confession of Christ is at any time very clear, expect meron kang honor. You will be acknowledged. I will acknowledge you. Kaya, take note of this. Do something so that one day, kahit hindi ma-appreciate dito, Jesus is giving you marks and say, yan, 95%. Ibig sa pagdating ng araw, kasama ito sa honor roll. I will acknowledge you before my Father. Okay, pangalawa, confession. Pangalawa, whose affection for Christ is bigger than anyone. Sino ba ang mas mahal mo sa buhay? Yan. Ito ngayon yung anyone who loves his father or mother more than me, anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Anyone who loves his job, who loves his things that he bought, sino yung mas mahal niya? Mas mahal niya yung mga, mas mahal niya yung grupo. Sometimes we love the church more than anybody, more than God. Napapansin niyo yun? Some people love the group more than the Lord. Kasi ang loyalty nila wala sa Panginoon, wala sa grupo. Well, you are not worthy of me. Ito ang sabi ng Panginoon, you will not be acknowledged. If you disown me, I will disown you. If you acknowledge me, I will acknowledge you. Kaya nga, anyone who loves his father, his parents, brothers, and any person around you. Now, we're talking about our affection to people. It could be things. Maaaring mga bagay na nasa sayo. So, kailangan mo dyan. See? What is the center and the object of your affection? Alam nyo kung paano mo masusukat kung ano talaga mahal mo? There are two things lang naman ang sukatan dyan eh. Panahon at saka yung mga bagay na meron sa'yo. Test that. Because quality time, when quality time is meant for bonding, paano sasabihin na mahal mo yung taong yan, walang bonding? Wala ka man lang panahon. Yung panahon mo ay para bang napipilitan lang. Para bang pagkasama mo siya, para kang napapasok na gusto mong umalis ka agad. Well, that's not affection. That is not love at all. Hindi nyo napapansin. The person whom you love, you want to be with them all the time. Kasi nga, may affection. The quality of time is meant for bonding because nothing can distract our intimacy with God. Kapag ka walang nakaka-distract sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong intimacy sa Panginoon, when you want to pray, nothing can really distract you. Kapag ka gusto mong magbasa ng iyong salita, kahit ano pa mang meron dyan, ay magbabasa ka pa rin. If really nothing, walang nakaka-distract sa iyo sa iyong relasyon sa Panginoon, kundi diretso ka lang kapag meron kang ginagawa, that's love. Because the Lord says, if you love this and that, or him or her more than me, well, you're not really worthy of me. I cannot acknowledge you. I cannot give you acknowledgement. Hindi kita kikilalanin ng bibigyan ng parangal. Because you have no time with me. Again, babalik na naman tayo sa time. Di ba? Kanina pa lang, pag-open pa lang, we discussed about time. The quality of time is meant for bonding. Because if you really want to spend time with someone you love, you should be on time. Kaya kapag ka usapan nyo sa boyfriend mo, ay magkita ka ng alas 7, alas 8, wala pa, teka, may question na yun. Teka, hindi yata ako mahal nito eh. Di ba? Tapos pagdating, ay naku, sorry kasi nadaanan ko si paring ibig sabihin, number 2 ka na sa level niya. Tapos nung malapit na ako dito, tapos kita ko naman siguro, number 3 ka na lang. O, di ba? Nung pakyat na ako sa mall, sabi niya, naku, nasa lubong ko siya, number 4 ka na lang. Lahat na, sasabihin pa, mahal ka niyan? No, it's not. See, the quality of time, nothing can distract you. Nothing should distract you if you really love the Lord. Kailangan, wala yan, walang bagay na walang kasabihan nila, walang asong matapang na hadlang sa isang pusong may nagmamahal. Ano bakit? Sa probinsya, ganun maraming aso yung dadaanan niya. Papunta dun sa kanyang liligawan. Kahit matatapang yung aso, pupunta yan. Kahit malasing mga nandiyan sa gilid, pupunta pa rin yan. Nothing can distract our intimacy with God if we really love the Lord. And if we love the Lord that much, He will acknowledge us. Okay? Kaya, quantity of treasures. Ito, time and treasures. Ito, paborito ng mga may bahay to, mga misis to.
Because nothing can disturb our generosity for God. Ito na naman, generosity na naman ang mapag-uusapan natin. If you really love the Lord, hindi ka kuripot sa Kanya. Kasi kung mahal mo ang isang tao, hindi ka kurip. Kaya nga ito yung purhunan ng mga misis to eh. Oh, ika, 2 buwan ka nang walang binibigay sa akin. Oh, kaya yung mga girlfriend, 2 buwan, 3 buwan nang wala kang binibigay. Tara, sa pasyal tayo, 70% ngayon. Oh, ayan. See, treasures. Treasure, the quantity of treasure is meant for giving. If you read, 2 bagay lang, sabi nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya nga, 2 important things if you want to show love: time and treasures. Panahon at mga bagay na meron ka ng importante. It's not about, yung treasure, hindi yung basura lang, yung tira-tira na. Hindi treasure yung tira yun. Treasure is something that you want and very important for you, but because you love someone, you want to give it away. Yan ang treasure. Wala namang treasure na walang halaga. Treasure is something of a value to you. Pero you are willing to let it go because you love. Dahil ikaw ay may pag-ibig. Yeah. Is that your affection to the Lord? Yung bang panahon mo ay pinaka-importante? My first priority of time is with the Lord. The rest is for me. Yeah. After I have spent quality time with the Lord, the rest of my time is for my personal use. Dapat ganun yun. After I have given as an appreciation to the Lord, I've given as a show of love to the Lord, this much of my possession, then the rest will be mine. Now, if you do that, that's love. Pagmamahal yan. Kaya napapansin niyo yung mga tao kong magmahal, sa kanya na lang sana, allowance na lang niya. Parang OFW yan eh. Allowance na lang niya. Kapag may nag-text sa kanyang pamilya, tatiin pa niya, magtitipid na yan. Papadala pa rin niya. Because it is love. Dahil pagmamahal yan, pag-ibig yan. The same thing is true with the Lord. He will acknowledge us if your affection for the Lord is bigger than your affection to anyone or anything. Ito ngayon yan. Ito ngayon yung may isang tao na lumapit sa Panginoong Diyos. Itong sagot ng Panginoong Diyos. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, ito na naman isang controversial na salita ng Panginoon, does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Well, hindi naman sinasabi dito na, oy, dahil tinanggap mo na si Jesus, nasa Panginoon ka na, kasuklaman mo na yung mga mahal mo sa buhay. Hindi naman yun ang ibig sabihin yan. Hindi naman sinasabing, oy, huwag mo nang pansinin yung mga yun. Total, tumanggap ka na sa Panginoon, kalimutan ng asawa mo. Diba? Hindi na, hate his wife. Diba? Ganun yung iba eh. Kalimutan mo na. Hindi lang kalimutan. Galit-galit na. Galit-galit na tayo. Ito yung literal eh. Kaya ito yung sinasabi ng iba na galit sa mga pamilya eh. Ito yung verse nila. But that's not what it means. The question, it's just a question of priority. Who is the first and foremost person in your life? Kaya nga, mayroong mga very wholesome religious women magsasabi, I will marry the one whom I am only number 2 in his life. Ganun yung mga maarte mga babae. His number 1 is the Lord. Sa pag hindi pa kasal yan, ganun lang yan. Pag kinasal na, hindi natin alam, baka magbago na yan. Ganun, di ba? Yung mga lalaki naman, ang pakakasalan ko yung babae, pangalawa lang ako sa buhay niya. Number 1 si Jesus. Tingnan lang natin yan, pagkatapos ng kasal, baka magbago yan. But that is what it means. If you love the Lord, all other loves are equal to hate. Yan ang ibig sabihin yan. Kapag ka talagang mahal mo ang Panginoon, ang lahat ng pagmamahal sa ibang bagay ay katumbas niyan ay hatred kung ikukumpara mo lamang sa pagmamahal sa Panginoon. Ang ibig sabihin yan, nothing could come into the level of your love to the Lord. Wala pa dapat kapantay ang pagmamahal mo sa Panginoon. Ang lahat ay nasa ibaba, ang lahat ay pangalawa lamang. If you compare that, it could be hate because only love will survive. Ganyan ang ibig sabihin niya. Who's your priority? Kaya nga, mga kapatid, you want to be acknowledged. If you love God so much, no one can pull you down. Kapag ka talagang ang Diyos ang mahal mo, number 1, well,
Hindi makakaapekto sa iyo yung mga bagay na nangyayari sa pamamagitan ng mga tao. No person can pull you down. Walang tao, walang anumang mahal sa buhay, walang kaibigan na makakahila sa iyo pabagsak because your love for the Lord is more than anyone. Ang mas mahal mo siya kahit sino pa man. Kahit napakagwapo ng boyfriend mo, walang pangalawa ka lang. Kahit napakakanta ng girlfriend, you are just number 2. My number 1 is the Lord. See? Magalit ka na sa akin as long as the Lord ay hindi magalit sa akin. Okay? Whose affection for Christ is bigger than anyone. Pangatlo, ito na. Whose confession number 1 is Christ, you will be acknowledged. If your affection is Christ more than anyone, you will be acknowledged. Ito yung mga palatandaan ng fundamental virtues of a true disciple. Ito ngayon pangatlo. Whose dedication to Christ is greater than anyone. Yung dedikasyon niya. Ito ngayon. Anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life, he will lose it. And whoever loves his life for my sake, whoever loses his life for my sake will find it. Ito ngayon na question of dedication and total devotion. Ito, saan ka ba talaga ang buhay mo nakalaan? Ang sabi ni Duterte. Ang buhay ko ay nakalaan sa Pilipinas. Diba? Yan ang mabasa mo. Kaya sa loob ng 6 na taong tulungan niya ko para mabago ang ating bansa. Nilaan na daw niya ang kanyang buhay para sa Pilipinas. That is his dedication. But I'm questioning you is, what is your dedication with regards to the Lord? Kanino ka ba talaga? Kanino ba ka talaga nakalaan ang buhay mo? My life is for you forever. Diba? Mga nasabi mga gano'n. Diba? But does it include the Lord? Sa Panginoon ba yan? Mapapansin niya, it's a question of which stage of commitment you are cherishing. Ano bang stage ng commitment sa'yo? Kapag ka ba sasabihin natin hindi maganda ang nangyari sa'yo kahapon sa trabaho ay hindi ka na magsisimba? What kind of dedication is that? Anong klaseng dedikasyon yan? Kapag ka ba nagising ka ng maaga, magsisimba ka. Pag hindi, ay talagang susunod na. Total na, andito naman kami palagi. Now, question of dedication, yung dedikasyon mo sa iyong relasyon sa Panginoon. Remember this, Jesus said, if you love anything more than me, if you cannot carry your cross, if you cannot just die on yourself, then you are not worthy of me. If I am number 2 and your life is number 1, you are not worthy of me. Which stage? Nasang stage na ba ng commitment? Meron ka na yan, pinamumuhay mo at pinangangalagaan mo yan. Okay? As deep as our emotion or as high as our reason. Kapag maganda yung aking pakaramdam, okay. Kapag medyo maganda ang aking isip, wala akong topak, at wala, hindi ako mga ganun iba eh. Walang istorbo sa isip ko. Well, I can go to the Lord. But, kapag hindi maganda ang nangyayari, at medyo hindi ko yata may paliwanag ito nangyayari sa akin. Bakit ganito nangyayari sa akin? Nag-pray ako, naglilingkod ako sa Panginoon, I'm even giving my love gift to the Lord, and sometimes I give my tithes, but why is it, all these things, bakit nangyayari sa akin ang ganito, at nangyayari sa pamilya ko ito? Well, if that is your reasoning, the Lord says, if you find your life, you lose it. If you lose your life for my sake, you will find it. If you don't want to carry your cross, kapag ayaw mong pasanin ang iyong cross, well, you're not worthy of me. Well, wala na tayong papasanin cross ngayon. Di ba? Literally. But that means na hanggat hindi ka nakahanda na mamatay o kaya to lose your life for me, well, I'm not number 1. You are still number 1 and I'm number 2. Paano ka tatanggap ng acknowledgement? How will God or Jesus acknowledge you before the Father? Ito yan ang sabi nito, ito yung karugtong ng verse na sinabi niya na whoever loses your life. For whoever wants to save his life will lose it, and whoever loses his life for me will save it. Ito yung karugtong sa Luke. Sabi niya, what good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? Okay? Ito ngayon, it's a question, lalo sa ating mga OFW, it's a question of earning money and giving time for the Lord. Saan ang dedication mo? Meron tayong mga pagkakataon ngayon, di ba? Na
Sometimes Friday, may pagkakataon tayong kumita unless it is obligatory, well, you can't do anything. But sometimes it's optional. Are you willing? Minsan gusto mo bukas, 4 na oras lang, 15 dinar. Bago, 15 dinar. Wala akong sa'yo na. Ito na ngayon. Kaso ikaw na atasan na kumanta sa offertory. Ha? Pastor, pwede next time na lang, next Friday. Next Friday, maaga ako talaga sa Friday. Maaga nga naman, but well, your dedication, where is that dedication? Nasaan ngayon? What good is it for a man? You gain the whole world and yet lose with your very self. Kaya nga, napapansin na iba, anong mapagkakwartahan niyo sa mga fellowship na yan? Wala naman eh. Oy, tanda mo, nag-abroad ka para kumita. Diba, gano'n naman eh. OFW principle is, nag-abroad ka para kumita, hindi yung mga fellowship na yan. Nasabihin pa sa'yo ng magulang mo doon sa Pilipinas, ano pinagagawa mo dyan? May pagkakataon ka naman pa na magtrabaho ng Friday. Bakit yan ang pinatupag mo? May mapapala ka ba dyan? See? Now, it's a question of dedication. But Jesus said, whoever do that, I will acknowledge. Kaya pansin niyo. It's just a sphere of achievement we are chasing. Gaano ba karami at kalaki yung achievement na gusto mo sa buhay? Bago sasabihin mong, the Lord is good. Diba? As big as our dreams and as great as our goals, yung iba ganito eh. Kaya lagi niyang sinasabing, we are here to just earn and earn so that we can experience the love and the blessings of the Lord. Minsan, nakabase yung kung ano meron ka, kung doon nakabase yung gaano kabuti ang Diyos. Kapag wala ka, parang hindi mabuti ang Diyos sa'yo, hindi mabait ang Diyos sa'yo. And then you compare what you have to other people na kung ano meron sila. Sasabihin, bakit sila, Lord, meron nun? Ako wala. Then you start to compare things at sasabihin mo, well, yun pala ganun eh. So, ganun pala eh. Dahil, pag-minsan na lang nagsisimba yun. Pag-minsan na lang nagpipray. But it's a question of dedication, my friend. The Lord says, if you are a person like this who puts me number 1, who puts me over His life, I will acknowledge you. Kikilalanin kita sa aking Ama. If your dedication to me is bigger and greater than your dedication to anything, then you are worthy to be my disciple and I will acknowledge you. Kikilalanin kita. Kaya nga, the most secure place is in the hands of the living God. Saan ba yung pinaka-the best na gusto mo sa buhay? Gaano ba karami yung gusto mong marating? Gaano kalayo yung gusto mong marating? Bago sasabihin mo na, well, this is what my life is meant to be. We are now living in the world of materialism. Napapansin ninyo, the world is offering us a lot of things. Kaya napapansin niyo, hindi lahat na mahalaga yan nung araw, pero ngayon ay necessity na. Well, look at what we have. Para bang hindi na tayo pwedeng mabuhay na wala ang mga bagay nito. But 20 years before, mapapansin lagi kong sinasabi, things have been very complicated in this world na ang offer sa atin ng mundo ay kailangan magkaroon ka niyan, magkaroon ka niyan, at magkaroon ka niyan. Then you can say, the Lord is good. But when I go to my Bible, ang mga unang mga matibay na mananampalataya, they did not have everything. Some of them lost everything. But they were instruments of the Lord. Now, what's your basis? To what are you dedicated for? Saan ba nakalaan ang buhay mo talaga? To have a good life in this world? My friends, your life in this world is temporary. The most secure place is in the hands of the living God. Not in financial stability, not in professional stability. Hindi yan. The most secure place will always be in the hands of the living God. Now, balikan natin yan, ha? If your confession to the Lord, when Jesus said, I will acknowledge you before my Father, check your confession. Do people clearly hear and see Jesus in you at any time? Alam ba nila na kaiba yan? Kapag ba sila nagkaroon ng gimmick na medyo may kalokohan konti, naku, huwag niyong imbitahan yan, wala tayong mga magagawa niyan. Hindi sasama yan dahil iba yan. Do people see and do people feel and know you love Jesus more than anyone?
Alam ba nila yan? Nakikita ba nila sa buhay mo na ang number one na personality sa buhay mo si Jesus lang? Not the person who gives you job. Hindi yung kasama mo sa buhay, yung asawa mo na lagi nagbibigay ng regalo. It is Jesus. Do people see that? And do people understand that you value Jesus more than anything? Kaya, mapapansin mo yung iba, wala nang mas mahalaga kundi yung mga bagay na napundar nila sa kanilang sarili. Kaya, huwag mong masaling-saling yung mga yun. Kapag nasira mo yung isa, galit-galit na kayo niya. But there are people who just look at things, material things na, palamuti lang yan sa buhay. Pera lang yan. Kikitain natin yan. Gamit lang yan, makakabili pa rin tayo ng importante. We are focused in following the Lord. Dapat ganun. Now, if you are a person like that, remember this. Katulad sabi ko nung una, you will march before the Lord, before the Father and say, Father, I know Him. He is something to be acknowledged before you. True virtues, true disciples, the fundamental virtues. Meron ka ba na? Do you have what it takes? Jesus said, I will. Hindi I might. Hindi I may. Maybe I will, but surely He will acknowledge you before the Father in heaven. Okay? Do you have what it takes? Tayong lahat ay tumayo. Ito'y hamon sa ating lahat. Through this